Ano nga bang pinagkaiba ng defense mechanism sa coping mechanism? Pag-usapan natin yan. Magandang buhay, this is Binibining Divine Grace, isang registered criminologist dito sa Pilipinas. And ano nga ba ang coping mechanism sa defense mechanism? Sa pag-aaral kasi ng criminology, meron tayong subject doon na tinatawag na human behavior with victimology. So we also study the human behavior, how the mind works, how the behavior works in relation to criminality. Or bakit nga ba nagkukumit ng crime ang isang tao? Ano nga ba yung behavior na pinakita niya sa society? Ano ba yung behavior na meron siya sa loob ng family? And ano yung relationship niya with the society? Unahin natin ang coping mechanism. From the word cope, it is to attempt to overcome problems and difficulties. And kapag sinabi naman natin mechanism, ito yung mga kaparaanan na ginagamit ng isang tao. So in short, yung coping mechanism, yun yung mga kaparaanan or mga bagay na ginagawa ng tao para ma-reduce yung stress or depression niya kapag dumaan siya sa isang sitwasyon na hindi siya prepared. And we have three types of coping mechanism. Ito yung task-oriented type, emotion-oriented type, and avoidance-oriented type. Sinabi nating task-oriented type, halimbawa, merong certain problem na dumating sa'yo. Siyempre, ang una mong maging reaction dyan is, siyempre, kakabahan ka, matatakot, or whatnot. Pero sa task-oriented type is nakafocus siya doon sa mga kaparaanan na magsosolve doon sa problem. Sabihin, nagiging logical siya and nagiging rational siya sa pag-solve doon sa problem para makarecover siya sa problemang dumating. And pangalawa naman is emotion-oriented type. Ito naman, kung yung task-oriented, nag-iisip siya ng mga kaparaanan para ma-resolve yung problem. Itong emotion is expressing feelings sa iba't ibang uri ng paraan. Halimbawa, sa pagkikwento, sa paghihingi ng someone na makikinig sa kanya, and etc. Sa iba't ibang uri ng paraan na makakapag-express siya ng kanyang feeling, yun yung type na ito. Best example ng emotion-oriented type is kung ano yung ginagawa ko. Example, kapag may certain na nangyari na hindi ko agad-agad magawan ng paraan or hindi ko kaya yung task-oriented type agad-agad. So, ang ginagawa ko para malabas ko yung feelings is nagsusulat ako through journaling. Ibig sabihin, doon ko nalalabas yung yung emotion ko, yung expression ko towards that situation na hindi ako prepared. And pangatlo naman is the avoidance-oriented type. Ito naman, sinusubukan ng isang tao na makarecover by diverting his attention from the problem to what is lesser negative. And this may unconscious or conscious na nagagawa ng tao. Pasok na tayo sa defense mechanism. Sabi nating defense mechanism, ito yung mga kaparaanan na ginagamit ng tao or ginagawa ng tao unconsciously, usually, kapag nakaka-encounter sila ng frustration. Ang mga defense mechanism na to, yun yung mga strategy ng brain natin para makarecover sa buhay or makapatuloy sa buhay kahit na meron tayong frustration na pinagdadaanan. And napakarami nating uri ng defense mechanism na unconsciously na nagagawa ng tao. And best example of this is the projection. Tinatawag din siyang displacement outward. Halimbawa, yung spouse na lalaki na nag-cheat, inaakusahan niya yung asawa niyang babae na nagkakaroon ng sexual intimacy sa kanyang kapitbahay na tropa niya. And in fact, siya naman talagang lalaki na spouse yung may ginagawang mali. Pinapasa niya yung blame or yung sisi sa asawa niya kasi nga siya din mismo yung may ginagawang mali. Ano nga ba ang purpose dito? Is to protect one's image. Kami ng defense mechanism, hindi natin siya may isa dito sa isang video. So ang gagawin ko for the next following videos na kasususugan ko nito ay pag-uusapan natin yung iba pang uri ng defense mechanism and para ma-identify natin kung nagagawa ba natin siya or hindi. Kung ikaw ay isang criminology student, isang registered criminologist and aspiring registered criminologist, pwede ka pong mag-comment dito ng mga questions, suggestions, and anything. So para mas mapalalim pa yung pag-uusap natin, and kung may katanungan ka po, huwag kang mahiyang mag-PM sa akin or mag-comment dito, and see you in the next one. God bless.